Ang president is immune from suit habang Yun. siya ay presidente. Presidente. Ang vice president is not Hindi. immune Yun. from suit. Kaya pwede. Dapat doon nila final. Dapat talaga, hindi sa impeachment, kung talagang may tunay na grave threat. Kung meron talagang tunay na basihan. Kung talagang naniniwala sila na grave threat yung ginawa ni VP Sara Duterte, malaki yun. Malaking bagay yun. Kung talagang naniniwala sila, di sana sa korte nila kasi, again, wala pong immunity ang Vice President. Bakit hindi nila sa korte isinampa? Kasi hindi madrama. Kasi walang eksena at hindi masasalsal. Di ba? Ito'y pag-uusapang legal. Alam mo naman ito mga congressman, gusto lang nilang salsalin. Pangalawa, aside from gusto lang nilang salsalin, di ba meron niyang sinasabi yung mga ex-marines na bawat hearing, may magkano ba yun? Mababa na ata ang 2 milyon o 5 milyon kada. Ay, 10 milyon yung nabanggit. So, ibig sabihin, magkano kaya every nakikita natin sa telebisyon na nagsasalita ang mga congressman? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. O pakinggan natin yung sinabi ni Tiangco regarding kay VP Sara Duterte. Maganda to mga sinabi niya. Pero bago yung latest niya sinabi, paparinig ko muna sa inyo yung nung sinabi niya ng isang araw na nawindang yung mga kasamahan niya. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. Ay, grabe 'yon, So, para baga sinasabi niya, yung impeachment ay panakip butas doon sa flood control issue o skandal na kinasasangkutan ng mga congressman. Tama, mali? Oh. Yun ang ating yan ang sinasabi niya. So, yun yung akin, no, na baka naman, kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya at kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila, kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi po pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no? Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she's not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na makapawilan pa dito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang. Okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no?
yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Yun. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. No? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko, yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yung final. No? Ano pa ba yung isa? Yung fake threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, hindi pa yung presidential. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered na threat yun. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, eh kung sino yung... Kasi nga po, Tiangco, ito tandaan nyo to ha, pulahan ito, dugong-dugo nito, Marcos. Ang problema kasi, ang sinasabi dito yung grave threat na yon, eh hindi naman yun, sanang nagreklamo si Marcos o si Romualdez, nag-file, di ba? Eh hindi eh. Oh, wala nga. Tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust? But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung presidente at vice president. Yan. Ang president is immune from suit habang Yan. siya ay presidente. Presidente. Ang vice president is not Hindi. immune Yan. from suit. Kaya pwede. Dapat, doon nila final. Dapat talaga, hindi sa impeachment, kung talagang may tunay na grave threat, kung meron talagang tunay na basihan, kung talagang naniniwala sila na grave threat yung ginawa ni VP Sara Duterte, malaki yun, malaking bagay yun. Kung talagang naniniwala sila, edi sana sa korte nila kasi, again, wala pong immunity ang Vice President. Bakit hindi nila sa korte isinampa? Kasi hindi madrama. Kasi walang eksena at hindi masasalsal. 'Di ba? Ito'y pag-uusapang legal. Eh alam mo naman ito mga congressman, gusto lang nilang salsalin. Pangalawa, aside from gusto lang nilang salsalin, eh 'di ba meron yang sinasabi yung mga ex-marines na bawat hearing may magkano ba yun? Mababa na ata ang 2 milyon o 5 milyon kada. Ay, 10 milyon yung nabanggit. So ibig sabihin, magkano kaya every nakikita natin sa telebisyon na nagsasalita ang mga congressman? Tangina, yan ang tawag na tubong lugaw, di ba? Tama ba? Tubong lugaw o puhunan ay laway. Di ba? Talagang paldong-paldo ang mga congressman natin ngayon, ha? Malupit. Paldong-paldo talaga. Doon sa DOJ, ano pa ba? Yung SALN, ito, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Tama. Hindi pa nga rinirelease yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Eh nakasulat nga sa SALN, pwede, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. O so bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sir, yung sa threat lang, kasi advice may video po eh. Hindi sa akin nga, again. May tinawagan na. Yes, okay, sa akin, hindi, it's explicit. It's explicit. You don't consider that a threat? No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. Impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly criminal. Oo, pero Criminal lang requirement. Kung yung- Impeachment proceedings, hindi siya
Yes, pero kung yung mismong tinakot, hindi nag-file. Nag-file ba yung mga tinakot? I don't know kung nag-file sila. Nag-ano po yung NBI? Ha? Nag-investigate lang NBI. Oh, so ano naging resulta ng though quasi judicial yung Congress, anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro ilabas nila, 'di ba? Kung, ano man sabi niyo dun sa parang threat ni na Puno et al. Na Okay, isa pa yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, 'di ba? 'Di ba ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Yun. Di ba? Alam mo, nagagalit talaga sila dito kay Tiangco kasi ito eh. Maka Marcos ito eh. Di ba? Marcos ito eh. Kamag-anak mismo ni BBM eh. Oh. Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba ba't hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president? No, for me, it's not that eh. I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principyo, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Sino kaya yun? Nirespeto ko Parang yung wala grupo namang ng prinsipyo lahat. Makabayan. Nako, Nirespeto walang ko prinsipyo yan. yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo. Wala. Di ba? Naniniwala ako prinsipyo nila yun. Wala. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin Na wala kayong prinsipyo. Yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi Oo. mananagot sila. Yari Ngayon hindi sila. pa sila nananagot eh. Di ba? Aminin natin yan. Di ba yung 18 Marines? Yung 18 Marines. Di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi na pinapatawag? Di ba? Kung, At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, ay pag ano na, sa tamang panahon. Yun. Sa tamang panahon. Kung mapapatawag 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to testify to corroborate some of their... No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga naka-ano doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Di ba? Merong mga kayo? statements doon na hindi ako convinced na totoo. Naku. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga nahandon na Depende sa siguro. tingin hindi ako konbinsido. Depende siguro sa kwento. Oo. Malamang sa malamang, depende sa kwento. Kasi gano'n naman talaga minsan eh. Pagka nadadamay na kaibigan mo, iba na kwento. Di ba? Di natin sure pero baka lang naman. Kayo naman mga kababayan. Oo. Tuloy. Na totoo, tapos saka ako pag-aralan during the break. Ngayon, Yung totoo na nakita mo, ano yun? hindi, tsaka na, ikaw naman. Hindi, tanong ko nga. Hindi ko alam kung sino nasa likod eh. Ganun nga eh. Ko sa akin, hindi ko tinitingnan kung sino yung nasa likod eh. Sa akin, kung ano yung totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Diba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? Ayun, sinabi kasi ni Secretary ni Congressman Puno na... Ay, sorry. Sanay kasi ako siyang sa tawagin Sec Puno eh. Na Kasi nag-delay daw yung mga projects daw ng mga congressman kasi daw na FLR daw yung mga budget yung FLR daw sa DBM yung 2026. hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR. Sa district namin, FLR for release, for later release. Sabig sabihin, hindi daw nabibigay. Yung sinabi nung Puno, si Congressman Puno, hindi daw nabibigay yung mga supposedly ipinangako sa kanila because of signing in the impeachment. Grabe, no? Pera-pera lang talaga itong mga animal na to, no? as of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that because sa akin, kung ano yung prosesong dapat pagdaanan para hindi na maulit yung mga anomalya noong nakaraan,
at kailangan ipatupad ng pantay-pantay sa buong Pilipinas kahit doon sa mga lugar na walang problema, okay sa akin yan. No? Walang problema eh. Kasi ang pinaka-importante, wag na maulit yung mga problema nung nakaraan. So kahit yung mga distrito na wala namang problema, nade-delay, wala tayong magagawa eh. If it's, kung yan ang kailangan nating pagdaanan. Pero kung kasi yung grupo ni na Congressman Puno, yung LUP, parang they're threatening to bolt out of the majority kasi nga raw, parang hindi raw nagagawa ni Speaker yung kanyang ginagawa to mollify the Congress, especially na sa mga delay sa budget. What's your take on it? Ibig sabihin, kakalas sila sa majority Possibly. because of the isa-isa na may nasabi siya doon na yung mga dapat inaasikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun, di ba? Yung part na yun, totoo naman yun. Next, ano yung isa? Saka, well, yung parang hindi raw, hindi nila feeling leadership ni Speaker Boji. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya. Pero, pasensya na speaker, hindi rin ako masaya dahil lahat ng mga nandun sa previous speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Yan. Isa lang ang nadala niya, si SDS Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do Yan. kung wala naman siyang nadala? Di ba? Sinabi ko na yan before, Tama. na dapat bigyan siya ng free hand na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Di ba? Gusto ni Red itong tanong na ba, sir? Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit. Kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman advise rinihire ulit dito sa house. Di ba? Parang Grabe, no? Grabe. Di ba yan yung sinasabi natin noon eh. Sinasabi ng mga tao yan eh na talagang same people, same pa rin. Walang pinagbago. Yung mga nasa paligid ni Speaker D. Same pa rin. Sino? Pinalitan lang yung speaker, pero ang nasa paligid same pa rin. Yung kay Speaker Romualdez dati. Alam mo kung ano ibig sabihin nun, ladies and gentlemen? Ang ibig lamang pong sabihin nun, mukhang tama yung sinasabi nila na si Sandro talaga ang tunay na pumipihit sa kamera. Kung anong sabihin ni Sandro, yun talaga ang nasusunod. Diba? Dito pa lang, napapatunayan natin, same pa rin eh. Parang yung mukha lang ang pinapalitan at saka para hindi lang sobrang kapal ng mukha, same pa rin ang tumatakbong leadership. lulukuhan na lang kami. Hindi ba tayo? So ako talaga, disappointed talaga ako. Sir, maganda itong tanong na to. Gusto ni Red. So naglulukuhan na lang. Gusto ni Red nito. Yung FLR na i-release ba yan bago magbotohan sa plenary sa impeachment? Napakaganda ng tanong mo. Kasi sa mga, hindi ko alam kung sa mga malalalim umisip katulad mo, sa malalalim umisip katulad ni Bernard, yan ang posibleng gawin, no? Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo, never nang ma-release. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? I don't know. Pero ang galing mo magtanong. Hindi ba hindi nararamdaman parang tali ang kamay ni Speaker right now? Kasi parang, Honestly, nararamdaman ko. Kung sana po naman, President, pinakaharap natin ngayon. Oo, wala na tayong bulahan dito, di ba? Kung sana po naman, President, sa pinakaharap I mean, pasensya ka na, Speaker. That's how I feel. I've been supportive. Sinasabi ko nga, dapat mas madami kang ma-reorganize mo. Pero ang tagal na tagal na natin naghintay eh. Kung, Ha? Break na ulit eh. Kung sa tingin niyo ba dapat na magkaroon po ng hearing after, kahit naka-recess ang Justice Committee kasi parang i-request yata yun para dito sa impeachment ni VP Sara. Sa harap po ng... Okay. Doon naman, ako gusto ko tapusin, kung ano man yan, tapusin na natin. Kung kailangan mag-extend ng ilang araw, pagbotohan na natin yan because dapat ang asikasuhin natin ay yung crisis. Hindi pa pwedeng manatiling matagal yung usapan dyan because may mas malaking problema yung ating mga kababayan, di ba? Alam mo, ang problema dito, ayokong isipin ng ating mga kababayan, yung mga politiko habang naghihirap sila, ay iniintindi yung away politika nila, di ba? Parang it's the VP against the House or whoever, di ba? So tapusin na natin to ng lalong mas mabilis para i-concentrate natin doon sa mas matindi nating Hirap na hirap ako dun sa para. Hirap na hirap ako dun. Ba't ganun? Social to si Sir eh. Si Congressman eh. problema.
No, not satisfied. I am disappointed, frustrated, disgusted. Yun! Yari kayo. Am I still with them? Wala naman akong tinanggap na committee, di ba? Wala naman akong tinanggap eh. Sabi ko nga, alam mo, lahat naman ng stand ko dito is, basta hindi ako masisway ng pro BBM, hindi ako masisway ng pro DDS, hindi ako masisway ng kahit sino. Basta kung ano yung Kakampwet? O tanso? Diretso mo na, kakampwet, tanso o DDS? tingin kong tama, yun ang gagawin ko. Kaya nga di ba hindi ako tumanggap ng committee? Wala naman akong partido. So wala akong susundin kung hindi yung sarili ko lang. Basta kung ano yung tama, susuportahan ko, di ba? I mean, hindi na tutungkol sa politika eh. It's about what I have to do na para maging maayos, hindi lang yung crisis, kung hindi lahat ng bagay, no? Number one, di ba nag-file naman ako nung exemption sa VAT, di ba? Nung proposal. Kaya lang, ang decision nila is excise tax. So kung yun lang muna kayang ibigay, sinusuportahan ko. Pero later on naman, kung tumaas yung crudo, sana naman i-consider din yung VAT. Ang problema ko kasi sa VAT is tumataas yung koleksyon ng gobyerno habang naghihirap yung tao. Ito, maganda rin itong Ay, hindi, tama. Okay na pala yun. To be continue na ho ito. Anyway, ayan na nga po mismong kakampi na nila, alam mo, ang hindi ko mag-gets kasi, bakit yung mga media, bakit yung mga ilang mga tatanga-tangang tanso, pinklawan, mga teroristang makakaliwa, patuloy na ipinipilit itong impeachment kahit meron na tayong napakamatinding krisis na pinagdadaanan. Alam mo, matindi itong krisis yung sa gera. Hindi ho ito biro. Alam mo, ang Japan, nakita ko sa news sa Japan, naghahanda na sila sa isang matinding gera. Tayo, naghahanda sa impeachment. Gago! Meron na silang solusyon sa mga krudo. Kung papaano. Kasi actually, hindi nga nila masyadong pinoproblema kasi nakapaghanda na sila Kaya marami ng electric sa atin. Alam nyo ba na may batas sa atin na dapat ang mga malls, ang mga establishment ay merong electrical charging? Marami na. Meron naman sa atin pero hindi ho lahat. Kahit dapat nga sa condo Kasi ako, yung mall, limited. Limited yun Limited kasi ako one time, nanghiram po ako ng isang electric. Masama ugali ng BMW. Nagpairam ng electric. Sir, try mo ito para bili ka nito. Ang ganda, panalo talaga. At yung takbo niya, walang pinagkaiba at mas mabilis pa kaysa dun sa sports car ng di ba? Pero nung charging na, kasi pinaram sa akin ng 1 linggo ba yun? Yung charging na, wow! Napakahirap maghanap. Pupunta ka ng mall, minsan pipila ka pa para lang makapag-charge. Hindi ko maintindihan, bakit sa mga kondo wala pa? Na supposedly batas dapat yan. Dito nga lang sa kondo ko, wala Gago! Dapat doon naglalagay kasi doon yung maraming sasakyan talaga na nakapark. Di ba? Yung sa mall, hindi naman yan 24 oras. At the same time, malaki ng bayad. So, nadipit yung purpose mo kung sakasakaling mag-charge ka ng matagal. Mababa, gastos ka pa pag nag-mall ka. At least kung nasa condo sana, okay. Wala. Alam mo, hindi tayo nagpe-prepare Dapat matagal na tayo nagpe-prepare. Dapat ito yung mga batas na ini-implement, kakaabalahan ng gobyerno, hindi yung i-prosecute si BP Sara Duterte, ibantayan si BP Sara Duterte, tanggalin si BP Sara Duterte, gago! Batikusin si BP Sara Duterte. Di ba? Wala Obsessed kay BP Sara Duterte ang gobyerno na ito. Yan ang totoo, obsessed sila kay BP Sara Duterte. Kailangan talaga ang goal 2028 mawala sa eksena si BP Sara Duterte. Gago! Kaya mga kababayan, tayo ay bantay-bantay. Sabi nga, sa huli, hindi sapat ang ingay. Ang kailangan may basihan. Kailangan malinis ang proseso. Dahil kung ang proseso pa lang, may duda na. Di ba? Nadududa na kagad. Sabit na kagad yung due process. Baka hindi hustisya ang habol. Kundi pag-alis lang ng kalaban. Kaya ikaw, maniniwala ka ba agad? O magtatanong ka muna? Ngayon, gusto kong marinig ka. Mag-comment kayo dyan
Sa baba, hustisya o politika? Sabihin mo kung bakit. Kung umabot ka hanggang dito sa video natin, respeto sa'yo. Ibig sabihin, nag-iisip ka. Like mo to kung gusto mo ng ganitong klaseng real talk. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon, hanggang sa dulo, tangan ka pa rin
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.